Well, kung pagbabasehan natin ang interview ni Kiko Barsaga kay Ogie Diaz, diyan mo malalaman kung gaano niya talaga kaayaw itong sina Martin Romualdez at ang tiyuhin ni Vico Soto na si Senate President Tito Soto. Which is kahit nag-resign na bilang House Speaker itong si Romualdez, parang still, wala pa ring pagtigil na gagawin si Kiko Barsaga patungkol sa mga lihim ni Romualdez. Well, mukhang matapang talaga itong Congress Miao na ito. Anyway, ganito kasi yan. Isang batang kongresista mula Cavite na si Francis Kiko Barsaga ang umamin tungkol sa kanyang pinagmulan at naging sentro ng usapan matapos niyang sabihin na siya ay isang product of privilege. Ang interview ito ay mabilis na naging paksa ng mga diskusyon sa social media, lalo na ngayong maraming usapan tungkol sa inaasahang pagbabago ng liderato sa loob ng Kongreso. Kahapon ay nagtungo si Barsaga sa tanggapan ng Speaker sa House of Representatives. Dumating siya bago magtanghali at inaasahang makikipagpulong kay Martin Romualdez. Gayunpaman, hindi natuloy ang nais ni Barsaga. Nang siya ay makarating sa pangunahing pintuan ng tanggapan, pinigilan siya ng mga staff at security. Hindi siya pinayagang makapasok sa bahagi na may markang House Members Only. Dahil dito, naupo na lamang siya sa isang plastic na upuan sa labas ng opisina. Ang eksenang ito ay nakunan at agad na kumalat sa balita. Si Barsaga ay matagal nang kilala sa kanyang matapang na pahayag sa social media. Kabilang dito ang ilang kritisismo laban kay Romualdez at Soto, bagay na lalo pang nagpainit sa mga espekulasyon. Malinaw din niyang ipinakita ang kanyang hangarin na maging speaker sakaling magkaroon ng pagbabago sa liderato. Sa kanyang interview, sinabi ni Barsaga na siya ay isang product of privilege. Para sa marami, ito ay isang kakaibang pag-amin dahil bihira sa mga nasa pwesto ang kusang tumanggap ng katotohanan tungkol sa kanilang pinagmulan mula sa pamilya. Ang kanyang salitang ito ay nagbigay ng bagong anggulo sa diskusyon tungkol sa kung paano nakaaapekto ang ugnayan ng pamilya at impluensya sa pagpasok at pag-angat sa serbisyo publiko. Ang mga bulungan tungkol sa reorganisasyon at pagbabagong politikal ay mas lalo pang lumalakas. At si Barsaga sa kanyang mga kilos at salita ay malinaw na isa sa mga naglalatag ng posisyon para sa darating na mga araw. Ipinapakita ng sitwasyong ito ang mas malalim na isyu sa loob ng Kongreso, kung paano hinahati ang kapangyarihan at kung sino ang nagkakaroon ng pagkakataon na mamuno. Ang mga tanong tungkol sa patas na proseso at kung gaano kalakas ang impluensya ng pamilya ay nananatiling buhay at lantad sa publiko. Well, mga kapupong, ang pagtanggap ni Barsaga sa kanyang pinagmulan ay nagdadala ng kakaibang pananaw. Sa halip na itago o iwasan, mas pinili niyang kilalanin ito. Para sa ilan, maaaring ito ay maging paraan upang simulan ang mas malawak na talakayan tungkol sa kung sino ang karapat-dapat mamuno at kung paano dapat inaayos ang pagbibigay ng posisyon. Anyway, mga kapupong, ang nangyari ay sumasalamin sa parehong hamon at pagkakataon para sa mga bagong leader. Habang may mga usapan ng sagupaan ng interes at posisyon, lumilitaw din ang pangangailangan na maging tapat, open at handang ipakita ang buong katotohanan sa publiko. Si Barsaga, sa kanyang pag-amin at mga kilos, ay nagbigay ng dagdag na kulay sa kasalukuyang sitwasyon sa loob ng House of Representatives, isang eksena na patuloy na binabantayan ng sambayanan. Actually, nakakatawa mga kapupong dahil ang karamihan yata ng mga politikong sangkot ngayon sa korupsyon parang unti-unti na atang nagre-ready sa magaganap sa linggo. Yung iba na politiko ay tinataasan ng mga fences o mga bakod ng mga bahay nila. At yung iba naman talagang literal na kinokoberan ang mga bahay nila. Which is tulad na nitong kumakalat ngayon na unverified video na kung pagbabasehan natin ang post sinabing di umano'y isa sa mga bahay ni Zaldico. Well, yan ba ang dahilan sa kung bakit ang karamihan ng mga mamahaling o mga exclusive subdivisions sa Metro Manila biglang naghigpit para sa mga pumapasok? At kung hindi ako nagkakamali kahit sa Visayas, specifically sa Cebu, ay pinuntahan rin ng ilang mga Filipino ang isa sa mga subdivision kung nasaan ang mansion ni Martin Romualdez. Pero sa tingin niyo mga kapupong, ano kaya ang mangyayari sa linggo? Anyway, ganito pa ang mga bagong balita. Nanawagan si Representative Sandro Marcos kay Ako Bicol, Party List Representative Elizalde Co, na bumalik sa bansa at sagutin ang mga mabibigat na paratang laban sa kanya. Ayon kay Marcos, seryoso ang mga akusasyon at nadadamay ang pangalan ng House of Representatives kaya't hindi dapat itong balewalain.
Isa sa mga alegasyon laban kay Ko ay ang umano'y paghingi niya ng 25% bahagi mula sa ilang flood control projects. Bukod dito, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na pinilit umano ni Ko ang Department of Agriculture na maglabas ng import permits para sa mga containers ng isda sa 3 kumpanya. Binigyang diin ni Marcos na siya mismo ang unang nagsasabi na dapat bumalik si Ko at harapin ang lahat ng paratang. Bagamat walang direktang kapangyarihan ang Kamara na pilitin siyang umuwi, sinabi ni Marcos na nakakaapekto ito sa tiwala ng publiko at imahe ng institusyon. Dagdag pa niya, kung hindi haharapin ni Ko ang mga akusasyon, maaari itong mauwi sa ethics complaint o posibleng expulsion tulad ng nangyari kay Arnie Teves Jr. Anyway, mga kapupong, ipinagtanggol ni Representative Toby Tiangco ang papel ng kanilang pamilya sa fish import allocations. Sinabi niya na simpleng negosyo lamang ang kanilang ginagawa at fair ang proseso ng paglalaan ng alokasyon para sa kanilang mga kumpanya. Giit pa niya, ang batayan ay makatarungan at nakasalalay sa mga pamantayan. Sa mga oras na tumitindi ang isyu, maraming taga-Masid ang naghihintay kung uuwi ba si Ko upang magbigay ng paliwanag. Ang magiging desisyon niya ay maaaring magtakda ng halimbawa kung paano haharapin ng mga mambabatas ang ganitong uri ng usapin sa hinaharap, lalo na kapag nakasalalay ang pananagutan at integridad ng lehislatura. Habang nagpapatuloy ang diskusyon, may ilan na naniniwala na dapat dumaan sa tamang proseso ang lahat ng alegasyon. Mayroon din namang naniniwala na kailangan ng agarang aksyon upang mapigilan ang tuluyang pagkasira ng reputasyon ng institusyon. Sa mata ng publiko, mga kapuponge, pagbabalik ni Ko upang sagutin ang mga tanong ay magiging mahalagang sukatan kung gaano kahalaga ang integridad sa mga lingkod bayan. Kung patuloy na mananatiling bukas ang mga tanong at walang malinaw na sagot, posibleng tumindi ang pagdududa ng taumbayan. Subalit kung haharapin ito ng tapat at direkta, maaari itong magsilbing pagkakataon upang muling maibalik ang tiwala sa mga institusyon. Well, bago ang lahat mga kapupong, at kung napanood mo na itong pinost ni Magalong kahapon, ay panoorin muna natin ulit bago ko ipaliwanag ang patungkol dito, ha? Kano ho ba ang kinikita ng ating mga members araw-araw? 400, 300, abang ang mga tiwaling government officials nagnanakaw ng 2.7 million a day. Magandang araw po sa inyo lahat. Marami po sa atin na nagtatanong, gaano ba kalaki at gaano karami ang 1 bilyong piso? Kung minsan, parang napakadali lang banggitin ang salitang bilyon. Pero kapag inisip natin kung gaano ito kalaki, doon natin marirealize ang tunay na halaga. Narito po ang itsura ng 1 bilyong piso. Kung ito ay nasa tig-1,000, aabutin ito ng 1 milyon na piraso ng tig 1,000 bills. Isipin niyo po, 1 milyon na piraso kung pagpapatong-patungin, halos kasing taas ng isang gusali. Kung ihahanay naman ito, aabot ito ng mahigit na 1 kilometro. At kung ikukumpara natin ang isang ordinaryong manggagawa, ay kailangan magtrabaho ito ng libu-libong taon para makaipon ng 1 bilyon. Napaka-imposible. Kaya hindi po biro ang halaga nito. Kaya bilang inyong lingkod bayan, tungkulin namin na siguraduhin na bawat sentimo, bawat piso ay ginagastos ng wasto at maayos para sa kapakanan ng lahat. Ang pera ng gobyerno ay hindi para sa iilan at dapat natin pangalagaan. Taon-taon na lang, bilyon-bilyong piso ang ninanakaw. Alam niyo po ba na if you're stealing 1 billion a year, we're actually stealing 2.7 million a day. Ganito po ang itsura ng 2.7 million pesos. Magkano ho ba ang kinikita ng ating mga vendors araw-araw? 400, 300. Yung mga jeepney at yung mga taxi drivers, magkano po? 600, 700 on a good day. Magkano po ang allowance ng mga kabataan ngayon? 25 pesos, 50 pesos, 100, 150. At paano naman po ang ating mga sundalo na ang kanilang allowance para sa kanilang araw-araw na pagkain nasa 350 pesos lang at nakikipaggera pa po yan ngayon. Habang ang mga tiwaling government officials nagnanakaw ng 2.7 million a day,
wala pa hong tax yan. Nung nakaraang araw, nakita po natin ang mga perang nakapatong po sa mga lamesa during congressional hearings. Para malaman po kayo at magkaroon kayo ng idea kung gaano po ang halaga nito. Sa 1 milyon, ganyan po ang itsura niya. Sa 5 million pesos, ito naman po ang itsura niya. At ang 10 milyong piso, ito naman po ang itsura. At ano naman ang dimension ng 1 bilyong piso? Pag in-stack mo ang 1,000 peso bills, 5 feet by 5 feet by 4 feet. At dito po malinaw ang ating paninindigan. Walang puwang ang katiwalian. Walang puwang ang pag-aaksaya. Ang pera ng bayan ay dapat gamitin ng may malasakit at pananagutan. Maraming salamat po at muling sama-sama nating bantayan at pahalagaan ang yaman ng bayan. Si Mayor Benjamin Magalong na nagsisilbing Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure ay nagsagawa kamakailan ng inspeksyon sa mga flood control projects sa La Union. Kasama niya si Public Works Secretary Vince Dizon sa pagtungo sa mga bayan ng Bawang at Tubao kung saan kanilang natuklasan ang ilang proyekto na hindi pa tapos, may mga pagkukulang at may ilan ding tila walang aktual na aktibidad. Sa Barangay Kalumbaya, natuklasan ang isang proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 180 milyong piso. Dapat sana ay nakumpleto ito noong Marso, ngunit nakita nilang may mga parte pa ring inaayos at ilang materyales na hindi maayos ang pagkakakabit. Sa Barangay Anduya, Tubao, isang proyekto na nagkakahalaga ng 50 milyon ang siniyasat, habang sa Barangay Rizal ay iniulat naman ang isang ghost na proyekto na walang malinaw na ebidensya ng konstruksyon. Anyway, mga kapupong tinukoy ni Magalong na may ilang daang proyekto sa Ilocos Region na may kabuuang pondong umabot sa 39 na bilyon 300 milyong piso. Dahil dito, ipinasuspindi muna ang ilang proyekto habang isinasagawa ang investigasyon upang masuri ang kalidad at pagiging wasto ng mga ito. Bukod dito, nagbigay pahayag si Magalong hinggil sa mga puna ni dating Senador Antonio Trillanes. Ayon sa kanya, mas mabuting tanggapin na lamang ang mga tanong at intindihin ang proseso kaysa magpalaki ng diskusyon. Mariin din niyang itinanggi ang mga usapin tungkol sa umano'y pagbibitiw bilang alkalde ng Baguio. Kasabay nito, iginiit ni Magalong na nararapat lamang na humarap sa inquiry ang mga pangunahing opisyal ng pamahalaan, kabilang si Martin Romualdez at ilan pang mataas na leader. Ani Magalong, mahalagang malinaw ang pananagutan ng lahat sa mga kontrata at paggamit ng pondo upang matiyak na ang tiwala ng taumbayan ay hindi mawawala. Naniniwala si Magalong na oras na upang mapabilis ang mga investigasyon ng grupo nila. Para sa kanya, kailangang ipakita na ang mga proyekto ng pamahalaan ay para sa kapakinabangan ng mamamayan at hindi nagiging dahilan ng pagdududa. Well, isang mabilisan lang muna ha. Actually, sa mga oras na ginagawa ko itong video na ito marami ng mga videos ang kumakalat ngayon sa internet patungkol sa mga gamit o sa mga office things galing sa opisina ni Romualdez ang inililigpit at kinukuha na. Which is sumakto naman yan sa balita kahapon na ngayong araw daw sasabihin na officially ang papalit sa kanya bilang House Speaker. Pero ang malaking tanong ngayon ano ba talaga ang nag-push kay Romualdez upang bumaba bilang Speaker? Yan ba ay dahil sa pressure na nangyayari ngayon? O yan ba dahil sa takot na posibleng mangyari sa Pilipinas? Na-remember mga kapopong ha? Alam nyo naman siguro ang mangyayari sa araw ng Linggo, which is maraming mga very exclusive subdivisions ngayon sa Metro Manila ang naghahanda na patungkol sa magaganap sa Linggo. Or in short ang karamihan kasi ng mga politiko ngayon ay nakatira sa mga exclusive subdivisions na yan. Well, meron pa nang unverified photo na lumalabas ngayon na pati daw di umano ang gate ng bahay ni Romualdez ay pinataasan muna sa ngayon. Well, nararamdaman na ba nila na posibleng merong mangyaring hindi inaasahan sa Linggo? At yan rin ba ang dahilan sa kung bakit ang ilan sa mga sangkot na politiko ngayon o yung mga politikong mainit sa mata ng mga Filipino biglang unti-unting umaalis ng Pilipinas ngayon? Bakasyon lang ba talaga ang kanilang gagawin o takot sila sa mangyayari sa Linggo? Well, may point ba mga kapupong? Anyway, ito pa yung bagong balita. Si Martin Romualdez ay nakatakdang lisanin ang kanyang posisyon bilang Speaker ng House of Representatives ayon sa mga source.
Inaasahan na mapupunta ang pamumuno kay Isabela Representative Faustino Boji D. III ayon sa mga taong may alam sa usapin. Kahapon ang sesyon ng House ay natapos agad sa loob lamang ng 30 minuto dahil sa mga ulat na may nagaganap na pagbabago sa pamunuan. Kasabay nito, nagpapatuloy ang pagsisiyasat ukol sa mga irregularidad sa flood control projects. May mga nagsabi na posibleng mag-leave muna si Romualdez. Ayon sa rules ng House, kung magkakaroon ng bakante, isa sa mga deputy speaker ang pansamantalang gaganap sa tungkulin. Kung hindi sila magkasundo sa pagpili ng kapalit sa loob ng isang araw, gagamit ng proseso ng bunutan upang magtalaga ng bagong mamumuno. Sinabi ni Navotas Representative Toby Chanco na maaaring mangyari ang pagbabago sa Miyerkules. Gayunman, ayon sa kanya, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto kung wala ang suporta ng Pangulo. Idinagdag niya na wala umanong makakagalaw sa House kung walang respeto at konsiderasyon mula sa Malacanang. Bago ang mga ulat ng pagbibitiw, nakipagpulong si Romualdez sa mga leader ng malalaking komite ng House upang repasuhin ang mga isyu at hamon na kinakaharap ng kapulungan. Sinabi niya na dapat ipagpatuloy ang mga investigasyon sa mga alegasyon ng irregularidad upang malinawan kung ano ang kailangang malaman ng publiko. Sa posibilidad na maupo si Boji D. bilang bagong speaker, nakatuon ang pansin ng marami kung paano maaapektuhan ng pagbabagong ito ang mga prioridad sa batas at ang pagbabantay sa mga proyekto ng pamahalaan. Para sa mga taga-Masid, mahalaga ang panahong ito upang makita kung mas lalakas ang mekanismo ng pananagutan sa loob ng House, lalo na kaugnay ng mga kontrobersya sa kanilang public infrastructure projects. Ang ganitong transisyon ay nakita ng marami bilang pagsubok sa kakayahan ng institusyon na panatilihin ang tiwala ng publiko. Sa mga oras na tumitindi ang usapin sa pamumuno, malinaw na mananatiling mahalaga ang maayos na koordinasyon ng lehislatura at ehekutibo upang masiguro ang pagpapatuloy ng mga programa para sa mga mamamayan.